Narito na naman tayo sa ating espesyal na ulat pang sports. Mabilis na uminit ang tensyon sa darating na bakbakan sa September 14 kung saan muling sasabak sa ring ang pambato ng Japan at tinaguri ang Monster of Boxing si Naoya Inoue laban niyan sa former Unified World Champion mula sa Uzbekistan na si Murodjon Akhmadaliev. Kamakailan lang, ginanap sa isang gym sa Yokohama ang public workout ni Inoue. Sa harap ng media at fans, ipinakita niya ang kanyang malamakinang galaw na shadow boxing, mabilis ang kombinasyon sa mitts at kontroladong footwork. Makikita ang determinasyon ng Japanese superstar habang papalapit na ang araw ng laban. Ngunit higit na naging mainit ang usapan nang diretsahang sagutin ni Inoue ang pahayag ng kanyang makakalaban. Ayon kay Akhmadaliev, mas lamang daw siya sa overall skills mula sa lakas, bilis, tibay hanggang sa ring IQ. Kaya naman, hindi ito pinalampas ni Inoue at matapang na sinabi niya na medyo sablay ang kanyang sinabi. Sigurado ako sa kabuuang kakayahan, hindi ako nagkulang at hindi ako matatalo, sabi ni Inoue. Kaya't malinaw mga kakwento na hindi lamang ito magiging laban ng kamao, kundi laban din ng kumpiyansa at paniniwala sa sariling kakayahan. Balikan natin mga kakwento ang kredibilidad ng bawat boksingero. Si Akhmadaliev, kilala sa tawag na MJ, ay may malalim na amateur background. Noong 2015, nakasungkit siya ng silver medal sa World Championship at sumunod na taon, bronze medal naman sa Rio Olympics. Pagsapit ng taong 2018, pumasok siya sa professional boxing at sa loob lamang ng 2 taon ay hawak na kagad ang World Boxing Association at International Boxing Federation World titles. Halos 3 taon niya itong napanatili bago siya natalo ng ating kaubayan na si Marlon Tapales noong April 2023 sa kasalukuyan mga kakwento. Dala niya ang kartada na 14 wins, 11 by way of knockouts at meron siyang isang talo. Samantala, hindi na kailangan pang patunayan ni Naoya Inoue ang kanyang pangalan sa larangan ng boxing. Siya ay undisputed world champion sa bantamweight at ngayon ay hawak na naman niya ang 4 na mga korona sa super bantamweight division. Meron siyang malinis na record na 30 wins, 27 knockouts at walang talo. Sa panig ni Inoue, kinilala niya na ang tanging bintay ni Akhmadaliev ay nasa pisikal na aspeto, lakas at tibay ng katawan. Ngunit bukod doon, naniniwala siyang wala ng iba pang mas nakakatakot sa darating na laban. Hindi ako pumasok sa laban para lang magdepensa. Hindi ko target lagi ang knockout. Pero gagawin ko ang lahat para siguradong manalo. Yan ang mensahe mismo ni Inoue. Maliban sa tensyon mga kakwento, inaabangan din ang laban na ito dahil ito ay live at exclusive na mapapanood ng libre sa Limino, isang online streaming platform sa Japan. Sa mga nakarang araw, makikita ang confidence at intensity ng magkabilang kampo. Si Akhmadaliev ay nagdeklarang dala niya ang kombinasyon ng power, speed at ring IQ para mapatumba itong si Inoue. Ngunit ang monster naman ay nanindigan na hindi siya papayag na gawin ang kanyang mga korona at ang kanyang reputasyon. At ayon sa mga eksperto, maging klasikong labanan nito ng power versus precision. Ang malupit na suntok at pisikal na presensya ni Akhmadaliev laban yan sa napakatala sa timing at kombinasyon ni Inoue. At dahil parehong may knockout power, inaasahang magiging explosive ang laban mula sa umpisa hanggang sa uli. Mga kakwento, marka na ang iyong kalendaryo September 14 sa IG Arena Nagoya, Japan. Isang laban na hindi lang para sa titulo, kundi para sa kasaysayan ng boxing. Sino ang mananaig? Ang monster na si Inoue o ang leon na mula sa Uzbekistan na si Akhmadaliev? Abangan natin mga kakwento ang sagot sa ibabaw ng lona. Malapit na malapit na. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mario, kay kakwentong Christine Azurin, kay kakwentong Double M Vlog. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video.
At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.